And we're back po. Welcome once again to the 43rd episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. And since panahon ng Magayon Festival, very special po ang ating programa sa araw na ito dahil hindi lang isa kundi dalawa ang ating guest na makakasama at interviewin tungkol sa kanilang mga negosyo. So, natapos na kanina si Sir na may-ari ng Sir Ryan, na may-ari ng Beercada. And ngayon po, meron tayong bagong makakasama si Mr. Brian Howe, owner of SRB, San Roque Resto Bar, na meron din pong pwesto dito sa Peñaranda Park in time for the Magayon Festival. Good morning and welcome to the program, sir. Good morning, ma'am. Ayan. So, Thank you for inviting me po. You're welcome, sir, and maraming salamat din sa pagpapaunlak ninyo sa amin sa araw na ito. Tell us about your business po. Kayo po ba ay may pwesto dito? Saan po ba yung pwesto niyo dito sa Peñaranda Park? Po, doon din po sa San Roque mismo. Sa San Roque mismo. Sa labas lang, sa may welcome. Okay, ayan, alright. Sa alin yung saan banda, sir? Yung doon lang po sa welcome ng, yung sa may arc, tapos doon, sa loob po, nandun lang po. Sa San Roque mismo. Yung may sa Eugene Billiard Hall din po, yung sa kapatid ko, then sa likod po noon, nandun po yung resto bar sa I see. SRB. Opo. Okay. So, meron. Okay, dalawa. May pwesto din po ako dyan. Opo. Dalawa. So, may original na resto bar sa San Roque and then may pwesto din po dito kayo sa Magayon Festival. Opo. Ayan, okay. So, paano nyo po ginagawa yon, sir? Bakit SRB? Ano po yung meaning ng SRB? Yan po. San Roque. Yung mga customers po namin, sila naman po yung nagbigay ng name. Since wala po kaming pangalan noon, then nalaman namin na may mga GC sila na San Roque Resto Bar, ganun. In-adapt na lang po namin yun. I see. Kasi iba yung alam ko na SRB, ito yung parang fraternity. Royal Brothers. Yan nga, pag may mga uniform member kami. rin ba doon? Hindi naman po. May mga uniform kami, may nagtatanong minsan kung ano. Oo, kasi yun yung mas parang alam ko na meaning ng SRB. Ayan. So ito, San Roque Resto Bar. Ayan. So paano mo ginagawa ito, sir? Na dalawa po yung minamanage ninyo na negosyo ngayon? Bali ma'am, sa katagalan na din po sa business na na inuman, alam ko na po yung gagawin kahit po nasa office ako, tapos may mga ina-advise ko na yung mga tauhan ko po kung paano gagawin, kung tapos nag-check na lang ako sa inventory, then palengke pag may time. I see, okay. So dalawa pala ang pwesto and relax na lang si sir, no? Parang sanay na mag-manage itong business. So, sabi niyo medyo matagal na. Kailan po nag-start mag-open yung original na pwesto natin? Yung sa pwesto po namin kasi nag-start kasi po yun sa tindahan lang ni mama, tapos sa likod may bakanting space. Pag may bumibiling mga liquor, alcohol, binibigyan lang po ng pitchel, baso, tapos doon lang sa lamesa. Hanggang dinlagyan po ng bubong, hanggang may nagbenta kay mama ng video, okay, yun po. Hanggang naging pwesto, hanggang register po namin siyang after pandemic po 2022. Pero matagal na po talaga siyang iniinuman doon, mga 2008, mga ganyan po. Nainuman na po siya ng mga taga doon sa amin. I see. So, 2008, originally, part lang muna siya ng tindahan ng mami mo. Parang bumibili lang. Tapos pumwesto na din doon. Tapos, eventually, nung talagang na-prove mo na successful yung business, saka kayo nag-register ng business. Okay. So, ano po ba yung factor, sir? Bakit parang medyo natagalan tayo sa pag-register ng business? Kasi hindi naman siya na-develop, then nakakaya naman kung hindi presentable yung yung place, tapos wala naman na proper yung natawag natin mga sanitation, kasi yung water kung saan lang, it's up to them. Yung wala kaming CR. Ay, tama. Kasi bili lang, pinapahiram lang ng gamit, pero matagal na siya ever since talaga. Madami nag-develop ng mga mga bala ka kumuha ng tubig mo, basta kasi nga tindahan lang naman ni mami. Nung inawakan ko na siya before, sabi ko, ma'am, tayo ng mga beer, gano'n. Okay na, naglagay na kami mga tables, beer naman, bibita namin sa tindahan. Kaya mas napaganda siya. Tapos nung nakita namin, nag-pandemic, dikat muna, walang transaction. Then after pandemic, sabi ko, ituloy ko na to. Ganun, ayusin na namin yung place talaga.
maglagay mga design, setup, signages, then mga permits, sanitation, mga ganun. Very good. So ngayon kompleto na ng permit, mayor's permit, BIR, DTI, lahat na. naman po. Ayan, very good. Okay. So ano yung advantage ngayon na kayo ay kompleto na dito sa mga requirements ng business? Siyempre, of course, nandiyon na yung legit na yung business mo. You can do everything, yung pag-advertise, Yan, pag-promote. tama. Then you can do ngayon excuse me the privileges na pag magkaroon ka you're going to be invited like this. Yes. Na tapos you can be invited also sa city pag may mga public hearings sila regarding sa mga businesses, regarding sa mga kasi legit. Yes. Ayan. And you will be notified by the events in the city. Can be invited. You can be invited Hindi also. ka na patago-tago pag may mga Yes. dumadaan-daan na ano. Of course, ma'am. Ayun. And, especially, nasa resto bar tayo, kapag may mga conflicts tayo, sometimes may mga makulit. Yeah. Okay, hindi na maiwasan yan eh. Nandiyan agad tayo yung tulong ng ating public, barangay officials, yes. PNP. You can right away call them. Kasi legit Yes, yung you can business. be assisted. So, ramdam yan ninyo, po. sir, yung Apa. tinatawag na advantage ng having your business registered. Yes. No? May big difference Oo. talaga. So, ano advice ang pwede mong sabihin sa mga nanonood sa atin na ngayon ay hindi pa talaga nire-rehistro yung kanilang mga negosyo kahit medyo matagal na ito. Anong pwedeng i-advise mo sa kanila? Advice ko sa kanila, kailangan i-register talaga natin yung business natin. Kasi unang-una, para maging safe tayo and makuha natin yung, kumbaga ma-promote pa natin yung business, mas mapapalago natin ang ating negosyo kung ito ay legitimate mo. May mga Ayan. advantages tayo makukuha. And then, wala kang iniisip. You can do everything na Tama. pwede kang ganyan, whatsoever na plano mo. Walang limitation. Kapag hindi registered ang business mo, parang nililimit mo lang yung sarili mo. Oo. Ang business mo na hanggang dito na ako, ito na lang Tama. kaya ko. I see. Okay, very good. Ayan. So, compliant na si sir. Kaya, mas ramdam niya yung pagbabago nung naging rehistrado na siya. Kumusta naman po ang naging proseso ninyo ng pagrehistro ng negosyo? Kayo po ba'y nahirapan? O okay naman po yung pag-assist sa inyo ng mga iba't ibang agencies and ng LGU? Sa ngayon po, actually, maganda talaga siya sa city because nagkaroon tayo ng na-promote nila yung one-stop shop na tinatawag. So, business nandun na one-stop lahat. shop. Yung Bureau of Fire, City Engineer. Like, na before, hindi naman yun implemented. So, ang hirap talaga. Pupunta ka doon, punta ka dito, ganyan. Ngayon, one-stop shop. So, maganda po yun. Nagka-problema lang po ako since ang business namin is involved ang liquor. Kailangan namin mag-comply pa ng mga ibang doon po na ako nahirapan. Like, nung sa waterways management, yung tawag nun, yun, mahal po yun. Yun ang nasatingin ko lang na medyo na-challenge. Kung mahihiling po natin yun sa government, na sana mababaan nila. Kasi kung ang business po ay wala pang naiipon, tulad po namin, nag-umpisa pa ako sa walang-wala din talaga. Nakaipon lang din ako because sabi ko sa iyo, ma'am, nag-operate kami ng simpleng nakaipon ako. So, nakakomplete ako noon. So, can I tell the amount? Can I share it? Yes po. Umabot ako lang almost mga 55,000 doon for just that permit na waterways management because the first step you're going to do is you're going to the city and afterwards they will give you the requirements and once you receive the requirements, one of those requirements nakalagay doon na you should have attended seminar and pag nag-attend ka ng seminar you will be parang magiging kang control officer, PCO, pollution control officer and that will be, you're going to pay again for that permit and that PCO is what we call this required in every establishment according to them. So nag-comply ako doon and after complying all these requirements po, pumunta ako sa DENR ba to? Under DENR ba yan doon sa Arawis? Pagdating mo doon, malalaman mo na these requirements is only one of the requirements that they need. So another requirements po ako doon sa sa DENR. Then pagdating mo doon, you're going to maghanap ka ng sa engineer na
gagawa ng plan ng waterways mo, iba pa yung sa plan ng sa mga septic, mga ganun, and yung mga testing. Basta overall, ma'am, aabutin ka ng 55K. So if you're a small establishment, how can you pay 55,000, which in fact, that is already your capital? I see. Yes, okay. ma'am. So, dun po medyo naging challenge. Yes. Pero, pag inisip mo, bilang isang negosyante, and if you care for the environment as a business owner, Yes. kailangan din talaga in the long run, Yes. diba? Parang sa una, medyo mabigat yon, pero feeling ko, in the long run naman, it will be beneficial for you and at the same time, the community and the environment. Yes, Kasi, naman. hindi nga naman tama yung solid waste management natin. Parang ikaw din yung mahihirapan nun, di ba? Parang kung hindi tama yung lagay mo ng sewerage, Yes. yung mga ganon. Kaya siguro, ganun din yung nire-require nila. Tsaka kailangan na alam mo rin yon as a business owner kung paano i-manage yun. And advantage yun sa'yo na meron Of kang course, ganung ma'am. certificate, di ba? That's why, ma'am, ang sinasabi ko lang naman is yung Amount. if ever, yes. Ibaba yung amount. Yes, yung mga ibang mga other charges na nila, like, Sige. Okay. Pero meron naman kayong mga groups, di ba, sir? And they listen to you naman, di ba, sa mga Ay, negosyante. hindi ko po alam. First time ko lang itong First time. I see. Natanong nyo lang din po. Yun lang din yung medyo na nabigla ako nun. Okay. You're free naman to express Yes. how you feel about certain things dito sa business. Kaya nga po natin to din ginagawa para magkaroon kayo ng platform to voice out whatever po yung sentiments na meron kayo as a business owner. Okay. And hopefully po makarating naman sa mga At sana kinauukulan. hindi ko na naman po sila ma-offend. Ano ko lang naman po yun. I hope na... Opinion, yeah. You're Yes. entitled naman to your own opinion and Yes. yung sentiments nyo nga. Yes. Parang, di ba? Kasi kanya-kanya naman tayo ng pag-accept ng mga yung mga nire-require nila na Opo. Pero But syempre, I still but comply. yes, Yes. I respect Okay, you, but- sir. okay. Kasi nag-comply pa rin po Of kayo course kahit po. medyo challenging yun. Oo. Pero I'm sure na in the long run, it's for your own good and for the business course. din and the environment. O yan. For Mother Earth. Mother Earth. Yes, for Siyempre po. Mother Alam ko Earth. naman po yun. Oo. Pero sige, malay mo, mapakinggan tayo ng mga nasa pwesto. And pwede natin yan siguro pag-usapan one of these days po, di ba, sa mga negosyante. Syempre, yun din yung isa na gusto naming marinig sa mga business owners. Ano po ba yung mga hinaing ninyo? Ano po ba yung mga challenges na, syempre, lalo na sa leadership ni Governor Attorney Edsel Grex Lagman, pinapahalagan niya po at nire-recognize niya kayo ng mga negosyante na very important Of part course. po kayo ng local economic development. Malaki ang tulong ng mga negosyo dito sa probinsya ng Albay sa ating pag-asenso at pag-angat ng buhay ng mga pamilya. Kasi nakakatulong po kayo talaga ng malaki sa ekonomiya. So, syempre, yun ang sinasabing hindi yun mapupunta sa mga binging tenga. Kaya nga tayo may programang ganito para kahit paano marinig yung ating mga sentimiento. Pero sir, like you said, medyo malaki yung nilabas natin for the business. Ikaw ba ay nakapag-ROI na? Bago ako nag-start, ma'am, ng ganyan, yung ginamit ko po is from sa ano ko na po, sa profit ko na po. Opo. Yung sa tingin ko na mas siya, sabi ko, it's better to get all the requirements para maging maayos na kasi after pandemic, may tayo talaga noon. Sabi ko, kailangan, excuse me. So, yung pinuhunan ko po ngayon is already from my investment na. Kasi nag-start nga po yun, sabi ko sa inyo, sa maliit na lamesa. I see. So, And then- nag-ipon muna kayo ng kita nyo nung hindi pa kayo registered at yung kinita nyo doon, yun na yung ginamit. Kumbaga, hindi kayo nang hiram, hindi mo kayo nang nakapag-ipon, ma'am. nag-loan, nag-ipon muna. I see. Nakapag-ipon, tapos after pandemic, kasi nag-pandemic po, since wala naman, then, of course, may sweldo naman ako ng pandemic kasi government employee din ako. Okay. Then, ginawa ko ng permit, everything. So, kung susumahin pa din, ma'am, hindi naman ako, ma'am, talaga nakapag gastos Labas na. Oo, kasi yung ginawa ko noon, ma'am, na strategy,
binibigyan ko ng sweldo yung sarili ko, tapos yung tagahugas ko lang, isa lang noon tagahugas lang. No, yun, hanggang nakailangan na ng katulong na serve. Ako kasi yung nagluluto. All around. Galing. Tapos binibigyan ko ng sweldo yung sarili ko, tsaka yun. And then, pag may savings, iniipon ko, hanggang naipon, bili naman ng isang lamesa, bili naman ng upuan, Yoratex, bili naman hanggang kailangan na mag-design, ganon. Naipon po yun hanggang naging yung 2 lamesa, naging 4, naging 8, tapos ngayon, tapos after ng pandemic, ngayon naman, hanggang ngayon po, na malaki-laki na din yung mga tables doon, mga nasa 15 tables na siya. Wow! So rolling, galing sa income na. Galing sa income niya po ang yun. galing, ang sinop-sinop nyo, sir. Kumbaga, disiplinado kayo na hindi nyo ginagalaw yung para sa negosyo sa ibang bagay. Yun ba yung isa sa mga strategies nyo, sir? Kaya, ayun, umunlad yung business sa kakaipon ninyo ng inyong Tsaka kung may expenses man akong pang-personal po, kinukuha ko siya doon sa sweldo allotted for me. I see. Hindi ko ginagalaw yung doon, tapos sineseparate ko siya sa iba kong nakukuha ng income, and then sa sweldo ko, hindi ko pwedeng paghalo-haloin kasi. Sa kanya lang. Kaya resto bar lang po. Kaya sa kanya lang, nakaano po talaga. Ang galing ng inyong style. Ayan. So, yung puhunan ninyo yan, ay kumbaga, yung bawat gamit na binibili nyo galing na sa kita. So, hindi yun parang kailangan ko ibalik kasi parang, So, overall po, magkano kaya yung naging capital natin para dito sa business? Kung estimated capital, kung sa ngayon, kung gano'n na yung siya, kanya po. Kung mag-base po tayo dito sa Magayon Festival, yan na pwesto ko dyan, including the rentals, mga chairs, tables, abutin po yan ng 500, yung pwesto na yun. Wow! Yung pwestong kinuha ngayon ko. That's why nahirapan kami ngayon na 500,000, 2 pwesto. Yan. Oo, tatlo sa isa doon sa malapit sa stage. Yan, 3 yan. 3? Yes, opo, 3 pwesto. Yun. Kaya yan, isa lang yan. I see. Yes. Bali 3 ang lahat ng kinuha niyong stalls. Bali 4 po. 4 pa pala. Kaya pala. Yung 3 magkakadikit po, isa lang yung sa stage. Kaya ganoon kalaki. So far, kumusta naman po ang So far po, umi-income naman po siya, of course, kasi bayad mo na nauna yung rentals Yung problema na lang natin dito is yung ROI na tinatawag mo, ma'am. As of now, wala pa talaga kasi medyo bawas yung tao ngayon, including the big night na may nangyaring event, yung naging famous sa Facebook. Instead na maging parang sa social media, tawag ito, ma-promote yung Beer Plaza, is nagkaroon tayo ng event na hindi inaasahan. That event, mas pumutok po yun kaysa dito sa big night natin, which is the big night po namin is dito, local bands lang. And nagkaroon tayo ng guest, ginawa dun po sa Albay Pinaranda Park stage, yung Silent Sanctuary. Yun nga po ang inaano ko po na sana, if ever, kay Kuya Go, Rex po, na mabigyan din po ulit kami dito sa SMB stage ng events po na guest or Manila Band or kasi kung hindi makakabawi po yung mga nandito po. I see. For sure, lalo na pag umuulan, walang tao, like kagabi. Umulan, half lang yung tao kasi doon lang kami sa tent nakasalalay po. And then kapag regular days naman, even before, mga experiences ko sa Beer Plaza, pag mga around 10 or 11, siksika na dyan. Halos wala ka na madaanan. Ngayon po, ang luwag-luwag dyan. Kasi mas marami pa dapat promotion. Wala pa masyadong promotion. Kaya gawin natin to. I-promote natin ang husto. Sana po matulungan niyo po kami doon. Come visit us sa Magayon Beer Plaza po. Sige. So Beer Plaza. Ayan, pwesto. Ano yung meron dyan sa inyong stall sa Beer Plaza? Ano yung pwedeng abangan, puntahan, subukan ng mga tao? So, gabi-gabi po, meron tayo dyan local bands, sequencer, and yung 5, ang tawag na namin, yung limang, basta banda siya. Then, gabi-gabi po yan, 2 po sila dyan. And then, may mga surprises dyan. Ang SMB, na sinasabi nila, upcoming, na hinihintay din po namin. Hopefully, dumating na po yung mga surprises and yung guest. Then may kinakausap din si Gob, Grex, kinakausap din po ng mga namin na sana mabigyan po kami. So, waiting po kami doon. And
para naman po sa mga customers namin, sana feel free na pumunta po doon kasi yung mga stalls po namin, mga sumali doon, iba-iba po ang kanilang kayang ibigay ng mga pagkain, mga kanya-kanya sila pong mga style, mga ano, and malilibang din naman po kayo. Regarding Sa po inyo po, sa ano yung specialty ng SRB? common lang po ako, mga buttered chicken, sisig, yan po yung mga ano ko, yung iba pong mga stalls doon today, ano, yung may mga sabaw, sinigang, mga talaga pong mga ano, mga pagkain lang, pagtapat po talaga sa akin, mga okay lang po. Kasi ganun ang SRB po talaga. Ayun. Yung mga basic lang Basic na, na mga mga mura food. lang po lang talaga. I see. How mura is the mura na Ay, pagkain? may mga pulutan po akong hanggang doon sa isang bar ko, 80, 100, ganyan lang po ako. Ang sisig ko mga, ano, ganyan. So, pag may 150 ako, happy na ako. Pumunta ako dun sa pwesto mo. Oo, mga 200 ka, enjoy ka. Kung tatlo Enjoy kayo, na. tigto 200 kayo, 600. Pwede na. Oo, tiga 3 bottles na kayo, may pulutan na po kayo. Wow! Unlimited ka na po doon sa banda. Ang Kahit galing. kung ka na umupo hanggang umaga. So, tigto 200, happy na. Opo. Pwede. And huwag po sila matakot ngayon kasi ang PNP po natin ngayon, pabalik-balik po sila and may mga point of destination ng may mga point na sila more talaga. visible na ang kapulisan natin Kaya ngayon. hindi naman sana po talaga tayo matakot kasi yun po is parang tatawag natin yung mga event na Isolated. oh yes, isolated cases na hindi po natin inaasahan. And of Doon course, lang po nangyari. Dahil nangyari yon, lalo pinag-igting ng ating kapulisan ng kanilang pagbabantay. Kita naman po namin, Ayan. hinihintay na lang namin talaga sila na ibisitahin natin tayong mga Legaspenyo, lalo yung mga taga-ibang lugar na Yan. try to visit us para makita nyo din po yung mga hinanda namin ng mga stalls para sa inyo po. Ayan. So, syempre, rain or shine. Kasi meron namang mga cover. May mga Sila, naliligo sir. doon. Kaya nga, sabi nga namin sa SMB na if ever, kung pwede, magpa-foam party. So, they are Ayun, studying pwede, it. Kasi pwede. gustong-gusto nila po doon, sabi namin. Kahit basa Oo, na. kung gusto ng mga customers ngayon ng bagong trend, o di, sasabayan namin, foam party. Pwede, Kasi, foam party. yes, nung pag-DJ nga lang, last Friday, pag-DJ, punong-puno doon. Tapos nagsasayawan talaga doon. Oh, Kahit what maulan. more? Oo, kahit umuulan-ulan doon. Ayan. Ganun Sige, malay mo. 'Di ba? O manawagan kayo, sir. Baka pwedeng matuloy na yung foam party Sige sa po. Peñaranda. Uy, Sana parang naman. masaya yun O, sige. Sana Go po. ahead, sir. Oh, sa kay Gob and with cooperation po sa San Miguel Beer and sa Lions Club or sa organizer of this event. At na humingi po ako sa inyo ng what they call this, tulong or suporta sa mga stall owners na sana po magkaroon po tayo mga bagong events na sumusunod po ngayon sa ating kapanahunan Events, like foam party, mga sa DJ, mga hosting. And syempre po, wag niyo po natin sanang alisin yung mga dati nang ginagawa sa Bear Plaza, yung magkaroon tayo ng grand opening, coming mga Manila bands or may guest, and in the middle ng Magayon Bear Plaza, may events again, may big nights again, and of course, katapusan, the last night, dapat may big events po tayong inabangan. Ayan po. Ayan. For sure, papakinggan naman tayo Sir. ng ating Thank mahal you na po. gobernador Thank you sa po, inyong Gob. mga Yes, hinaing. Siyempre, kasi very close to his heart naman talaga ang mga businesses kay Boss Gob. Ayan. So, sige sir, I'll give you a chance to gusto mong i-shout out yung mga nakakatulong mo dyan sa negosyo, yung mga gusto mong pasalamatan. Sige, promote na rin natin ang ulit ang inyong resto bar. Go ahead, sir. Okay, sa lahat ng mga tao ko, papasalamat ako sa iyo sa mga mababait kayo at napagkatiwalaan. Sila ang unahin ko po, ma'am. And of course, sa family ko na nag-support din sa akin. Pag nagkukulang ako sa mga pangangailangan ko, they always support me. So, yan po ang nagsumila kung paano naging maayos tong mga negosyo ko na hawak po ngayon. And then, of course, kay God, thank you po. Dahil nandyan kayo gabi-gabi sa mga panalangin ko po na binibigay nyo naman po. So, sa atin naman po dito, nagpapasalamat po ako sa government natin, sa city government and sa provincial government na you are always supporting yung mga negosyanteng tulad po namin na nag-i-start pa lang, maliliit pa lang. So, hopefully, magpatuloy po natin to. Salamat po. And then sa mga organizers na nag-conduct ng mga gandang events like sa Lions Club, San Miguel Beer, salamat po sa inyo. GovGrex again, thank you po sa pag-push nyo po nitong Magayon Bear Plaza na tuloy ulit itong Magayon Festival. Salamat po. And sa city naman po, thank you po for allowing us to put there in Albay, Peñaranda Park
Sana din po, mas lalo pong magtulungan po tayong lahat na matulungan po natin ang mga maliit na negosyanteng tulad namin na maging ma-promote po namin ang mga negosyo namin at maging masigabong po ang Legazpi sa pagtutulungan po natin lahat. Ang maging masaya po tayo. Nang sa ganon yung mga maliliit po lalong matulungan umakyat, hindi po lalong bumaba, mawala sa larangan ng pagninegosyo. Ayan. Opo, yun lang po. Yan. Thank you so much po. Alam ko very busy po kayo dahil Opo, magbubukas na naman kayo mamaya. Kaya maraming salamat at pinaunlakan ninyo kami dito sa aming programa. And ayun sir. So yun, layunin talaga ni Governor Attorney Edsel Dex Agman na makatulong sa mga micro, small and medium enterprises. Yes, thank you. Ganun na rin po ang aming opisina sa LEDIPO. Gusto namin matulungan kayo, ma-promote kayo ng libre, kaya po namin ito ginagawa. We don't ask for anything in return, sir. It's our pleasure to help you and to promote your business. And syempre, pag mas marami tayong na-inspire na mag-open din ng mga business dito sa programa natin, marami tayong mai-employ, marami tayong matutulungan ng mga tao. At sabay-sabay tayo angat at uunlad ang buhay. Ayan. Thank you so much. So maraming salamat, Sir Brian. Thank you for being with us. Thank you again to Attorney Mary Lou Duca Castillo for allowing us to use this studio. Sa inyo pong mga mababait na staff, Sir Richard Bobis, PIO staff, my LEDIPO staff, Ella for being with me here today, and to Marlon and to Zach for inviting our guest for today. Sa inyo po lahat na patuloy na nanonood at nag-aabang sa amin dito sa LEDIPO Business Hour, and sa mga laging sumusubaybay, maraming salamat po sa inyo. Hope to see you again on Wednesday. Again, our program is Monday and Wednesday from 10 a.m. to 11 in the morning. Sana po ay meron kayong natutunan sa aming kwentuhan dito sa isang oras na aming programa. Maraming salamat. God bless us all. Have a great day. Enjoy the rest of the week po. Bye and thank you for watching. Thank you. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. LEDIPO Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. LEDIPO Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.